Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 2:03. Radio Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Ngayong hapon mga kabiyanan, welcome sa isa na naman kaedisyon sa programa Radio Journal. It's April 28, ulihin na ini nga pinakauli nga Lunes sa bulan sang Abril tuig 2025. Sa subong iyang edisyon sa ato nga pagpangalagad, ang aton mga kaupod later on si Harleen Kleng o Madle. Sa ato sa paghibalo naman sang iya sining interesting story bilang benepisyaryo sang programa sang gobyerno, particular sa idalom sang Pantawid Pamilya Pilipino Program sang Department of Social Welfare and Development. Madamon kita sa nga hambalan mga kabiyanan for the rest of the hours sa ato sa iyang pagpangalagad. Ibaluntan ay una ang pinakaulihiman nga lakat sang panahon. Hibalo nato nini sa Pag-asa, yara sa aton linya, si Leonor Silvestre. Leonor, mayong hapon. Ano ang pinakaulihi nga lakat sang panahon sa bunga adlaw? Medyo mapaanggid. Leonor? Mayong hapon man sa tanan. Among yung ating latest weather update para sa subong nga adlaw Monday, April 28, 2025. As of 8 a.m. paginang aga, ang ginamonitor natin ng LPA ara na sa may kalayon 655 km east of General Santos City. Intertropical Convergence Zone or ITCZ nag-apekto sa Mindanao. Easterlies naman nag-apekto sa nabiling na bayan sa Pampanga. Dili naman sa Western Visayas, maka-experience sa basa magalugal-uman, tugtog magaluman ng kalangitan, na may isolated na pag-ulan sa mulat sa panatuog dalatang easterlies. Mahina tugtog makasarangan na pagbalot. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin dito sa Western Visayas sa direksyon na siglangan tugtog amihan na siglangan na magadalasang mapanay tugtog makasarangan na pagbalot ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally 27 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kami ng 5:33 a.m. sa pagkatulog din 6:02 p.m. karon sa hapon. Kung ang ating forecasted maximum heat index ara sa 42 degrees Celsius. Pag-amoy niyo ang ating latest weather update sa mga sa Iloilo Weather Station. Ako si Leonor Silvestre, Madam Magina. Salamat. Yes, Leonor, ang heat index nakalabot sa pila? Ang ating forecasted mga heat index ara sa 42 degrees Celsius. 42. Then ang ating na-record pa lang pinakamataas so far is ara sa 41 degrees Celsius kaginang alauna naman. Okay, pero wala man sang iban nga mga disturbance outside par nga nag-aapekto sa aton? Sa subungan may ara sa LPA na sa 655 km east of General Santos City. General Santos, meaning sa Mindanao? Yes, sir. So, possible, anong effect sini sa Iloilo particular, sa Western Visayas? So far, wala po man si epekto sa atin ng may Western Visayas within 24 hours. Okay, pero the rest of the day, until alas 5 karon and later on sa gabi, o ay kita sang mabatyagan o kung may pagpulo pa na lithi? May ara lang ng mga
isolated na pagpanag sa mga pagpanag-off na lang sa ating mga weather system na service. No? Okay, sige. Thank you, Gid, Leonor. Okay, thank you, ma'am. Yes, nabatian mga kabyanan pag-asa Iloilo, ang ato sa ni pagpakigangot sa ila, no? 42 degrees Celsius ang heat index sa mga permiyaton sa gina monitor kay balanta ang may mga ano na to traffic aid nga nagtaliwan because of heat index ginatumod nila, no, nga it's the nakatsang panahon ang pinakataas nga heat index mga kabyanan na pirmi sila nagabulad sa initan, no, para magiyas ang aton sila nga trapiko sa dalanon. So maghalong-halong gid naka-record ang pag-asa sa 41 degrees Celsius, no, nga aton sa niya nga heat index kag forecasted for today 42 degrees Celsius. Ginahulat natin mga kabyanan ang aton sa niya dinapit for this afternoon sa aton sa nga pagpangalagad. Pinaman sa mga luyag naton hibaluon bala, no, ang Department of Agriculture, no, ginapaninguhaan gid sini sa DA o Department of Agriculture nga mapadasig ang pag-umpisa sa pagbaligya, no, sing 20 pesos kada kilo nga NFA rice sa Visayas. Palayag ini nagligad nga semana ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag madamo nakuhaan naton sang mga reaksyon mga kabyanan, particular madali sa syudad sang Iloilo sa anunsyo sang presidente nga may ara na, no, 20 pesos per kilo nga bugas o kon NFA rice mga kabyanan. So that would be on May unang pag-implementar ini sa Visayas region. Kumpirmar gani ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga sa una nga semana sang bulan sang Mayo target gid, no, nga ipatuman o kung ilunsar ang programa. Sa bahin sang probinsya sang Cebu, ilunsar ini ang pilot run nga 20 pesos per kilo kada kilo sang bukas. Kag una nga hatagan sang pagtamod iya kag hatagan man sang pagdesignar sa Secretary Laurel ang National Food Authority nga umpisahan ang pagpahamtang na sang supply sang bugas sa Visayas. Yara sa 600,000 ka mga bags sa NFA rice ang initial naman nga ginahanda para sa Cebu. Actually, subong iyang aga ang aton sa iyang local government unit sang probinsya sang Iloilo nagpatawag sang meeting, no, with NFA, with the Department of Agriculture Region 6, no, NFA 6, Department of Agriculture Region 6, and sa ila sa iyang Committee on Agriculture sa Sangguniang Panlalawigan, also ang Provincial Agriculture mga kabyan na nagpagawa sang executive order si Governor Arthur Defensor Jr. No, tuhoy man sini sa pag-secure man pagpanghanda, no, sang food security and health measures, no, sang ginaatubang naton karon iyang mga sitwasyon, particular sa ning init, no. Grabe ang init mga kabyanan gina-eksperyensya naton. So ang executive order gitugwa subong iyang adlaw sang gobernador sang Iloilo, no, ni Governor Arthur Defensor Jr. Maghatag ako sa pinaka mga panumdum mga kabyanan, arrange lang nato ang ato sa iyang pagpakigaangot sa kay Harleen, no, ang ato naman sa iyang beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Standby. Madalas inaaraya ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng palay. Pero sa Price Range Scheme o Pricers Program, mataas ang buying price ng NFA para mahikayat silang magbenta ng ani sa pamahalaan. Yun ang aming ginagawa na masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Nung pinatupad namin ang prices and up to this time, more than 8 days ang buffer stock natin.
So we're nearing the target of 9 days. Happy na ang magsasaka. Nakatulong pa sila sa food security ng bansa. Kaagapay ang gobyerno sa pagtiyak na may pagkain sa bawat hapag sa oras ng sakuna. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, Sama-sama, gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Patuloy tayo sa pagdadagdag at pagpapataas ng kalidad ng ating mga ospital at mga specialty center. Pangako yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman, positibo ang pagtanggap ng mga kababayan natin sa Pampanga sa layuning maipatayo ang Clark Multi-Specialty Medical Center, isang proyektong katuwang ang Clark Development Corporation at ibang sanay ng pamahalaan at pribadong sektor. Ayon kay Lailani, isang residente ng Pampanga, magiging mas accessible na ang serbisyong pang-medikal sa kanilang lugar. Very good kasi ang accessible sa mga tao. Sana lahat pwede makagamit nun. Mahirap ka, nasa middle class ka, natutulong yun para sa mga tao dito nakatira or karating bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang EcoZone Program, sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan. At sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa ng marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang akin pong posisyon ay design director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar, hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360 Hectare Reclamation Project na tatawaging SM Smart City.
Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasahang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime, katulong ng ating pamahalaan na hihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinalawig ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TESA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Philippine Standard Time, alas 12:18 mga kabiyanan sa ato sing pagpangalagad. May technical problem na kita. Hindi naton makita no via Zoom si Harleen. So through phone kita mga kabiyanan sa Yara siya sa Biaka Line si Harleen Kleng Umadle sang Lawaan Antique. Kleng, maayong hapon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Yes. Si Kleng, pila na edad ni Kleng? 19 years old, ma'am. 19. Kaga Lawaan Antique, nagadiin ka school si Kleng? University of Antique, main campus. Ano nga kurso ang ginakuha ni Kleng man? Bachelor in Early Childhood Education, ma'am. First year. Okay. Yes. Saan ka mo nagsulod sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, Kleng? Mga year 2010, ma'am. So, ano ka nga grade sina? Elementary ako, ma'am. Actually, 21 years old yung kaya nga pa nga murang. Tapos, nag-enter din kami sa may 40s, ma'am. So, pila? Grade school ikaw? So, may buot ka na no? Yes, ma'am. 2000, pila gani? 2010? Yes, ma'am. So, may mga recollection ikaw sang time nga ara pa lang sa why pa ka mo kasulod bala? Mga 2009, 2008, 2007, down nga mga tuig. Bali may mga recollection ikaw kag ano ang mga siguro masiling nga daw bad experiences o kundo ka hindi mo malimtan nga mga eksperyensya before ka mo nakasulod sa program? Siguro, ma'am, ang may time ba lamang na sa food, nga daw, isabala daw kulang, git pala rin ng mamang kwarta namon, ma'am, tapos daw, ang food ba lang kabaklin namon, sakto lang git para sa kakaranaan, ma'am, daw mo karan, ma'am. Si tatay mo, kag si nanay mo, ano ila obra? Ang tatay ko is a farmer, ma'am, tana. Kato, tas kaya man gyapon nga farmer tana, pero bicycle driver. Tapos ang mother ko is housewife, ma'am, since then. Pila ka mo ka pagutod, Kleng? 4, ma'am. Pila ikaw? Ang pangarwa. Akong second. So, sa school, sang time nga wala pa kamo sa program, mga ano ang distansya sa eskwelahan ninyo sa inyong balay? Karayo, tanang, ma'am, pero bukod ko nga tama karayo, pwede man nga magtanaw kami. Pero kato, may motor man kami. Ito anak ang tipo kung mga bali mo na ginagamit ng father ko nga ihatid kami sa school. Pero nagapanaw lang kami, ma'am. So mga konlakton mo siya, hindi ka magsakay sa motor. Mga pila ka minutes? Mga 15, ma'am. 15 to 20. And gapuli-puli ka kung magpanyaga, bali?
Hindi ma'am, nag-pack lunch kami ma'am, ginapadaraan na kami kang mother ko kang food. Marito lang kami magkaon sa school. So, anong mga balon ninyo kung mag-eskwela sa grade school? That time? Dumduman ko gid ma'am nga kapo ma'am, ang balon ko lang dito nakatay 7 pesos lang dito na ma'am. Elementary, 7 pesos lang dito na tanay. Katubit na daw barato pa ang mga barakulan, so kasya pa tanang 7 pesos. Makabaka lang kami kang biskwit, amo karon ma'am. Pero sa Panyaga? Ang itlog, gadyang karaan naglaswa man ang mother ko ma'am, nagarata ng laswa since ang father ko is farmer, may mga laswa man nga ginabuol sa bukid namon, so amo ra ginarain namay ag ginapadara ka namon. Yes, sa imong nga school, sa inyong imong nga eskwelahan, sa imong pagtuon, may mga kay may pag-ara ko ka isang hindi ka join sa mga extracurricular activities. Ikaw, kamusta? Kang grade 1 ako, ma'am. Nag-join ako sa mga saot lang pala ko. Kada graduation pala lang, ma'am. Amo lang rin ang saot ang gina-joinan ko. Tapos medyo na nga times nga, if may mga activities, iba lang outside sa school, if gusto ko mag-intra, imbutid kang way ang mother ko para maka-intra ko, ma'am. May, kumbaga daw, competitive akong, ma'am, per-intra ba lang sa mga activities, ma'am. And, so, ginagastuhan ikaw? Yes, ma'am. Nagahirang ang mother ko ang kwarta para may panggasto, ma'am. So, nagahulam siya? Yes, ma'am. And, kumusta ang performance mo or imong ranking sa grade school? Okay ka na, ma'am. Namit kita na ay pang grade 1 ako sa grade 3 daw. Wala pa ako gawa nagasulod ba lang sa mga top 5 lang ta nakadumong mga ginabuol. So bale nagata-top 6 lang ako, so do lang alang bala mo magsulod. Tapos pagka grade 4 ko, return ako ma'am, nag-start nga mag-excel bala ma'am. May nagkasulod din ako sa top ma'am. Basta pang grade 6 nag-first ako ma'am. Nag-first ikaw. And sa high school, kumusta? Ang high school mo is nakasulod na ikaw sa bali beneficiary na kamo sa Pantawid Pamilya Pilipino program? Yes, ma'am. So may diferensya kumpara sa wala pa kamo sa program? Yes, ma'am. May region kita na, ma'am. Dahil ang diferensya na ay kung ang may mga school projects kami, ma'am. Diyan kami nag-buol, mga allowances. Diyan kami karan, ma'am, babuol kay siyempre nag-high school ako rin so may mga libayat pa kung nagkasunod, may elementary. So, ang kwarta nga, ang cash grant kang gina-release kang corpus, ma'am, ginagamit naman ang allowance, ang bayad pa lang sa mga projects, ma'am. So, dyan gid kara nagatupa, ma'am. Kag ang tanan man nga mga kinahanglanon mo ginahatag ni nanay mo? Yes, ma'am, tanan. And subong since 19 ka na, wala na ikaw no kag ang magulang mo di na included. Pero ang may mga manghod, mga pilang edad sini? Kasunod ko na ako ma'am is 8 years old. Tapos ang pinakalibayan is 13. Sang senior high ka, may anong place mo? Kleng? Wala kami ma'am please ang senior sa academic na ma'am. Oo. Wala kami ma'am place ma'am sa kumbaga ginabot lang ma'am ang mga with honors sa start sa may big doon. Karan ma'am. And sa subong mo nga mga manghod, medyo swerte sila no comparing until now. Recipient ka mo sa program? Ako ma'am, kay umaga daw out of hindi ba naman pasok ang age ma'am sa may as a beneficiary ka corpus, so libayin ko na lang kaya ma'am. Oo. Diba? Yes. Until 18 lang? Yes, ma'am. Qualify. So meaning, na ikaw, wala ka na na-include sa program. Pero, gina-avail mo paghihapon ang part sang cash grant? Yes, ma'am. O, nagabulig gihapon sa imo, no? Kasi syempre pa no? Every 4 months ang pag-release na Kleng? Yes, ma'am. And ang imo nga kurso, bali ikaw gid yan nagpili or may nag-influence sa imo?
ako gid man nagpili pero kumbaga nabatian ko man lang sa mga friends ko nga nami kang diyang kurso kaya so ako dyan gitpili ko. So, kumusta? Nauyunan mo siya? Yes, ma'am. Very interesting kita naman kay gusto ko ang course. Gusto ko ba lang ang mangin ubrak sunod ma'am ang daw na motivated ako mag-eskwela ma'am sa among mga course. Ang University of Antique, bali State University siya, so free mo tuition. Yes, ma'am. So sa mga iban nga mga galastuhon, sino naga-provide sa imo, Kleng? Ma'am? Ang mga iban mga galastuhon sa school, sino naga-provide sa imo? Parents ko man, ma'am. Why ka nagkuha sa scholarship, no? Wala, ma'am. Wala ko naka-avail kong scholarship pang purpose. Ang imo nga magulang niya, ang iyaya nga course, ano siya? Business ad, ma'am. Major in marketing. Sa university? Yes, ma'am. Same school man, ma'am. University of Antique. So, manog fourth year siya? Next year? Ad, ma'am. So, kumusta performance ng imo magulang man niya? Okay man, ma'am. Since imo kami sa boarding house, so makalas ko ang parents namon sa gastuson, ma'am. Kaya nag-share kami sa mga kailangan pa naman. Bali ang boarding house nyo, si parents mo man nagabayad? Yes, ma'am. So, ano ang mga iban mo pa nga mga activity now in line sa imong kurso? From now, though, wala pa man daw kami tiganap sa mga course, ay more kami on, ma'am, lecture ba lang, ma'am, sa mga dapat ubrahon kay first year pa lang, ma'am. So, dyan di kami karan. Wala pa daw kami, ma'am, mga practical nga mga activities, ma'am, sa course namon. So, anong mga difference, Kleng, sang time nga wala ka, sa imo lang nga experience, wala pa ka mo sa program kag sang 2010, anong difference? May mga nag-improve gid man ang inyo pangabuhi? Yes, ma'am. Na-mention ko kay na nga, di ba, kato is daw, sa pagkaan bala, ma'am, kung ano lang kitang kaya nga i-provide yung parents naman ang walang itiraso. Kaya, ma'am, kumbaga, ma'am, bako gid nga babang kita ng improvement naman kaya kay, kumbaga, mapakalang bala naman ang gusto naman, pero bakit hindi ko nga tanan gid, kumbaga, kung ano lang man ang kaya naman. Pero, mabualing gid bala naman mga, ay, gusto naman kayo ka job, pwede rin naman bala mga mapakal, unlike kita nakatulong nga, grabe kita na, ma'am. So, anong mga gina-advise mo sa mga manghud mo, subong? Para ka na ako siguro is, sa parents naman, ma'am, nag-ahambal gid yung parents kinamot ka naman na maskwela, kami kamayadi, kami gid bala mga makatuguro kang nami nga kabuhi kananda kanamon, ma'am, daobit ka ran. Kami man abi ang mapulos sa amon nga product kung mag-eskwela, kami kamayadi sa future, kumbaga, para man kanamon dyan mangin nami ang amon nga life. Yes, pero ang parents mo, si nanay, kasi tatay mo, nag-shift sang mga ulubrahon or the same until now ang ila sini-farmer siya, kag ambal mo naga-tricycle? Yes, ma'am. The same gyapon, ma'am. Bali, ang father ko is farmer man gyapon tana kaya, tapos tricycle driver, pero kisaraan, ma'am, naga-negosyo sa nalang kababoy, wala, ma'am, na nagabaligya sa ang mga amo karian, ma'am. Sakto gina, no? Dapat may mga other means, no? Para nga makabulig o kung maka-augment sa anuman nga mga galastuhan no, sa sulod sa balay. Pero subong, since nga ara ka maghihapon sa programa, so meaning nagmaayo ang mga pagkaon abi, for example, na-mention mo, Kling? Yes, ma'am. Okay kita na, ma'am. So, ang balon mo, hindi na 7 pesos? Hindi rin, ma'am. Pila na ang monthly ni Kling? Weekly na kayo, ma'am, since nag-auli ulit kami mo, ma'am. So, gina-update mo sila ang imo parents, sabi sang imo nga tiner sa diin sa Sibalom, tinaganing San Jose. Ano, ma'am? Ang University of Antique.
Yes, ma'am. Main campus. Sa Sibalom, no? Yes, ma'am. Mhm. So, Lawaan. Anong distance na, Kleng? Lawaan? Lawaan, Bugasong, Patnungon, Pilison, and then Sibalom, ma'am. Medyo layo pa, no? Pila ka Banwa? Yeah. In between? Tatlo, ma'am. Tatlo? Yes, ma'am. Tatlo pa ka Banwa. Layo. Gali, so, ang pliti sa bus or jeep, mga pila? Magpakadto pa? Nag-bus kami mo may mas less. Abi ang pamasahe, mag-bus kami. Tapos, 73, ma'am. One way? Yes, ma'am. So, weekly, nagapauli or every other day? Ma'am, kada Saturday, ma'am. Depende, ma'am, may klase. Abi ako sa Sabado, hindi ako pauli. So, makauli ako sa 1 month, mga 3 times a month daw. Ang gina-post na ang mga picture, may mga, mga blue medal. Ano siya? Ang and ma'am, nga may mga awards, ma'am, may mga certificate. Yeah. Ang grade 6 ko rin, ma'am. Anong honor, ina? Nag-graduate ako, ma'am, grade 6 as valedictorian, ma'am, class valedictorian. So anong parang ma-inspire sa aton Kling ang mga iban nga mga estudyante bala? Anong mga imo nga estilo, strategy para magtuon para nga mangin valedictorian? Ako siguro ang mangin dedicated gid bala sa pag-eskwela, tapos hindi mo pag-isipan ang mga bagay nga makabutang kanimo panao, hindi mo pag-isipan ang negative side, permi ka lang giturak sa positive side nga kaya mo rian sa nano pa mga problema, hindi hadlang ang kahirapan sa imo nga pangarap. Pero ang pagtuon, Kleng, anong style mo? Pag-abot mo sa inyo balay, nag-review ka? Or ang iban, nagapulaw? Ang iba, nagatulog anay, hindi nagapugtaw aga? Sa imo nga bahin? Ano? Okay. So ako, ma'am, ang mas effective ko natin magtuon ang kapag aganhod. Kapag aga, so katuon ako gabi, tapos katuon gabi, maturog ako, tapos mabugta ako aga pa. Ag magtuon, liwat ako, ma'am, kay Dojan, git mas ganado ang utak ko nga mag-receive ng mga informations, ma'am, mga task nga, for example, na exam, kailangan ko magtuon. Diyan kita ko magtuon agan po para nga mas dasig pala maka-receive ang akin nga utak ang mga information kag madumduman kita na, ma'am, ang mga lesson nga ginatunan. And ano oras ang tulog mo? Kaya bal mo tuon ikaw sa gabi, tapos nagatulog, tapos nagabutaw aga. So anong time sa imo pagtulog? Mga 10:30 or 11 dyan kariyan. Tapos mabugtaw pag ako pagka 4 or 5. So mga pila ka hours naman sa aga? Mga 2 hours, ma'am. Tapos batang ako nga 30 minutes sa isang subject, tapos 30 minutes man sa ibang subject. So may mga among kalabanan nga na interview ko sa estilo man sang ila sini nga pagtuon do sa kaagahon gid na ang preferred nga mga pagbukas sa mga homeworks o kung may mga exam for example. So amon agali gid man kay anong rason man malinong ang palibot Kling? Yes, ma'am. Kay kung agad na nabili nang ang palibot kita na so do wala bala ti distraction. Dasig kita na mag-circulate ba lang ideas sa mind kapag agad. Okay. Yes. So, aside from manami, subong ang inyong pagkaon, kag ano pa nga mga masiling mo, Kleng, nag-improve inyong pagpangabuhi because of sining pagbulig sang programa sang gobyerno, Kleng? Ano po, ma'am? Ang balay na naman, ma'am. Nag-concrete na inyo balay? Yes, ma'am. Kay katurian, half lang na ang course kawayan ng baltana kato, tapos kaya may half ritana na concrete. So, subong saan nag-start ang pag-improve sa inyong balay, Kleng? Mga year
2019 puro ma'am. 2018, 2019. So, dyan pa rin. So, nami na no ang nakita ng bulig sang program. Yes. So, may may message ikaw, Kleng, kay sa parents mo, kay nanay, kay tatay mo? Siguro ma'am, ko lang is ang Nay, Tay, thank you so much sa pagpa-eskwela ka namon, sa pagbabal ka namon. Manan ko man nga biglayang kabuhi, pero dyan di ka mo para mag-support ka namon. So, thank you so much. And syempre sa mga manghod mo, kay ang ikamo sang magulang mo ang ginasunod nila, definitely. So, sa ilang subong nga mga grade, bali grade 9, no? Ano siya gani? Grade 7? Yes, ma'am. Grade 12. Incoming first year ka, incoming grade 10. Okay. So, ina nga mga grado, bali, syempre, ang gina-look up nila is ang mga magulang. Ikaw kag ang magulang mo. So, anong mga advice mo sa ila, Kleng? Bako lang siguro is, since mga laki, sanda ma'am, ang eskwela, gitsanda kami, paraya, gitsanda sa mga bisyo. Kaya amo rin ang bisyo sa ragi dahil makapagbuba sa pag-eskwela, ma'am. So, gina-check mo man sila, Kleng, kung nagpuli ka? Yes, ma'am. Actually, ma'am, ang pinakalibahan ginawa, ma'am, is kada maguli kami sa balay kamanang po is ginaagad. Tulad yun naman kanaman kung nagamangkot, para may midara kami, amo ka rin, ma'am. Okay, so, ang imo nga mensahe man sa DSWD, Kleng? Ma'am, bako lang siguro is, ang I hope nga, thank you, Gali. Thank you so much kay naabay kami sa programa nga 4Ps. Thank you kay Balbagid ang improvement nga natago sa amin nga life, sa amin nga pag-eskwela. And I hope nga maka-avail ako kang scholarship ang 4Ps, ma'am, kay para kanakin, para sa kanakin ng college student is kailangan higit ma'am ang scholarship mo para makasupport sa akin nga pag-eskwela, sa amin nga pag-eskwela. Diba, prior sang pagsulod mo sa kolehiyo, balita mo nga scholarship, no? Actually, diba, ang DSWD may ara man ina, and ang Commission on Higher Education, kagiban pa nga government agency, the likes of the Department of Science and Technology, Department of Health, no? Kagiban pa, Kleng, why kagid nag-testing abi for scholarship? Nag-try man kami, ma'am, pero wala kita na, ma'am. Pag sa mga LGU, di ba? May mga ada man? Well, ma'am, may dyan man ka sa LGU, pero nag-try man kami, ma'am, pero wala kita na, ho. So, kung wala, gid, no, sa imo na lang mga manghod, itry kag sa na-mention mo, kung hopefully, sa bayan sang DSWD, basta makakwalify ka? Yes, ma'am. So, Kleng, thank you, gid ha. May mga iban ba ikaw nga luyag i-shout out sa mga classmates mo? Go ahead. So, hi everyone. Hello BSED 1A from University of Antique. Sa mga kay nanay, kay tatay, sa mga family ko dyan. Hello. So, wala rin mo. Di ba may classic ka 1:30 to 2:30? So, thank you kay sir mo o kay ma'am mo, Kleng. Yes, ma'am. Ginpanugutan nila ikaw. Say, go ahead. So, actually, ma'am, nag-out lang ako, ma'am, sa amat online class, ma'am. Pero thank you, gihapon, sa kay sir. Thank you, gid sir, kay bisan ora ako, sir, nagsulod sa klase mo, sir, nag-okay ko, sir. So, first year ikaw, subong, i-maintain mo siya, no? Yung mo grade, Kleng, no? Yes, ma'am. Kailangan gid i-maintain, ma'am, may kay ma'am retention, ma'am, kapag makabol kang 2.5 mabuhinan unit ang amon nga so dapat gali 2 ang imo nga grade? Yes, ma'am. 2 up. No, 2 up no ang imo dapat nga grade nga i-maintain. Ang bali, ma'am, ang dapat hindi ako mag-grade nga 2.4 up, ma'am. Kay mabuhinan gid kang isang ka-unit ang amon nga course, nga subject. Mabuhinan hindi madala sa sponsorship, sa scholarship. Oo, ma'am, kung madalitan gid naman, ma'am, next nga So ang imo nga style sa una nga pagtuon the same gihapon? Yes, ma'am, the same gihapon, ma'am. Like for me, very effective kita na tana. So may diferensya kung nag-board ikaw kasang sa sabalay ninyo ikaw nga magtuon?
Wala man ma'am, do same lang man tana kay kang rito ako sa balay o man na ginaobra ko kag hasta man kaya ma'am. Okay Yes, so thank you gid Kleng sa share mo sa gimusa ni iyang story no as beneficiary sang programa sang Department of Social Welfare and Development. Any other kiti every is it every month o kung may schedule ina ang pag-attend ni nanay mo or ni tatay mo sa FDS sa Family Development Session? Although every month sanda kalian ma'am. So nag-attend gid si nanay mo or si tatay mo? Actually kan ma'am ang gurang ko pa rin ma'am aran ako butang ito ma'am kay may time abi ka to nga ang mother ko is nagpamandila na ma'am so wala na so ang manang ko ang ginbatang ang team nga ginbatang rito para tana mag-attend ma'am sa mga FDS ma'am. So subong ay nagbalik na si nanay mo? Sa manang ko gyapon namang name ma'am so yung mga FDS ang mother ko nag-attend kay hindi pwede ang manang ko may klase na ma'am. Okay. So thank you very much Kleng sang time ni mo diri sa Radyo Pilipinas. So wala na sang shout out? Wala rin ma'am. Sige. So thank you very much sa mga panahon diri sa Radyo Pilipinas. I-shout out ko lang Kleng no sa mga nagalantaw sa ato now no si Emily no si Mune. Thank you gid Emily Pabiona kag si John Anthony Serbatos. Thank you gid sir. Salamat gid for watching from Barotac Nuevo and si Muni from Fundidor no si Auntie Ma'am siguro naga tadaw man. So thank you gid Kleng sa imong nga panahon diri sa Radyo Pilipinas Liwat. Thank you ma'am, thank you everyone, thank you for listening. Yes, thank you gid batian mga kabyanan si Harleen Kleng Umadle sang Lawaan Antique nga kung sa diin until now no ang iya pa family avail gihapon recipient sang 4-piece o kung pantawid Pamilya Pilipino program may duha pa siya ka manghod and nami ang achievement ni Kleng no valedictorian sa high school no and now gina-maintain iyang grade kung kagali kung ara ka sa State University may maintaining kagali nga grade no so dapat nga i-maintain ina para nga para sa 2.5 dapat hindi ka mag-amuna grade no? Dapat 2 or 1.5 1 so dapat gid no so mag-maintain sang grade no sa mga ara sa mga state university. Actually, libre ang tuition but ang mga miscellaneous may mga ara sina nga mga balayran. Maghahatag ako na yung mga kabiyanan sa pila ka mga pahanumdom. Standby. So not only for the Queen City of the South and the whole province of Cebu, but for the entire country, as the opening of this museum brings to the fore our rich natural, cultural, and artistic treasures. Sa ilalim ng pamahalaang Marcos, ang makasaysayang Aduana Building ay isinaayos upang maging National Museum of the Philippines sa Cebu. Katuwang ng Chief Operating Officer ng DOT TIEZA na si Mark Lapid sa pagbubukas ng ika-16 na National Museum sa bansa. We always support historical, cultural, and heritage tourism projects namin. Napakalaki kasing bagay ng pagpapahalaga. Very historical po kasi ang ating bansa. Sinuportahan namin with National Museum yung Malacanang sa Cebu. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Build Better More program ng pamahalaang Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa, gaya ng Gat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragondon, Cavite, na pinangunahan ng DOT TIEZA. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio, na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan.
Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman yan sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Nabuo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Transparency Initiative. Layo nitong ipakita ang mga tunay na nangyayari habang iginigiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Our interests are clear. They lie in ensuring that the universal and unified character of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and in the final and binding determinations of the South China Sea Arbitration Award of 2016 are firmly and consistently upheld. Sa kabila ng tumataas sa tensyon sa West Philippine Sea, naisagawa pa rin ang mga regular na rotation and resupply o remission ng Armed Forces of the Philippines. We are in the business of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Parte din ito ang pagpapakitang halaga ng administrasyon sa pangunahing pamumuhay ng mga mayang-isdang Pilipino sa West Philippine Sea. Katuwang naman dito ang BIFAR at PCG. Todo bantay ang pambansang pulisya sa mga bagong style ng krimen. Tulad ng carjacking noon na rentangay na ngayon sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 1 milyong operasyon ang ikinasa laban sa karnapping. The mission remains to serve and to protect our people. Mula July 2022 hanggang November 2024, nasa 3,000 sospek ng rentangay ang nahuli. Higit 2,700 ang naibalik na sasakyan. Sa bawat matayog at dekalidad na infrastruktura na itinayo sa Subic Bay Freeport Zone, ay lalong nabubuo at napagtitibay ang tiwala ng mga namumuhunan sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So we will build better and more. Sinisiguro ng Subic Bay Metropolitan Authority na ang bawat isang gusali ay magiging simbolo ng matatag na ekonomiya na siyang makapaghihikayat ng mga mamumuhunan mula sa pangdaigdigang merkado. Under the Philippine Development Plan, the SBMA is committed to provide quality infrastructure so that our stakeholders will be able to utilize this infrastructure in their business. We are committed to providing quality service so that movement of goods will be seamless and more efficient. We thank the President for the guidance and the leadership and the support so that the SBMA will be able to introduce plans and programs for the stakeholders. Ang tiwala ng mga namumuhunan sa Subic Freeport Zone ay isang makabuluhang aksyong patungo sa mas mayabong na bagong Pilipinas. Sa pamahalaan Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Political ad paid for Abante Vista Party List, Dear Ana Avenue, Cebu City. Paid by Ben Hogan M. Sarahan, 17A Cruz, Barangay Angos, Tabotas City. Sa oras mga kabiyanan sa atong singa pagpalagad for this edition, sa atong singa pagdulong sa inyo sang programa.
Salamat gid sa mga nag-tune in for this edition kag sa mga later on no nga maka-drop by sa aton sa iyang Facebook page no Radyo Pilipinas Iloilo kag 585 sa Lilisuan sang inyong mga radyo. Mga partner ko naman sa technical side sa studio si Bonga Ventura sa Bison Transmitter, Jeffrey Bitita. Same time, sa sunod naman kitang Lunes, pagkakita na ay alauna o alas 2. Tobtob alas 2:55. Standby sa news update mga kabyanan. Mga iban pa nga mga local nga mga news, no, mga balita, lokal nga mga balita, pwede gid ninyo ina mabasa sa amo sa nga Facebook page, Radio Pilipinas Iloilo. Particular man sa mga pila ka mga activities subong yang adlaw in Iloilo City and Province and the whole of Western Visayas. Nakip na yang mga aktibidad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Salamat sa aton sa niyang nga dinapit kiina si Harleen Kleng Umadle from Lawaan, Antique, recipient sang programa ang ila sa nga pamilya sang programa sang ahensya sang gobyerno ang Pantawid Pamilya Pilipino Program sang Department of Social Welfare and Development. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo